Hello guys. Good evening guys. Good evening ba ang good evening ninyo? Ano na nangyari naman sa tanong mo na yan, Lola? Bakit ganyan ang tanong mo? Mayroon bang Tagalog na ganyan? Ay, mayroon bang tanong na ganyan? Mayroon bang sentence na ganyan? Naku guys, ang lola nyo ay labis-labis na nalulungkot. Ganyan ang nagiging itsura ng lola nyo pag labis-labis na nalulungkot talaga guys. Gumagalaw yung kanyang leeg. Nagkusa. Yung, diba? Ganyan. May nangyayaring ganyan. Hindi ko makontrol ang aking paggagalaw-galaw ng aking leeg. Pag ganyan ako ay nai-stress at labis-labis na nalulungkot. Ano ba naman yan? Drama mo naman, Lola. Umpisahan mo na kung anong gusto mong ibig mong sabihin kasi marami, walang masyadong oras ang mga tao, lalo na ngayon maraming naghihirap. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Ang dami mo pang introduction, drama ka pa dyan. Magkakatanggal-tanggal ng ngipin mo na naman dyan. Baka naman ay matira sa'yo ay gilagid na lang. Ganito guys. Alam nyo ba, habang nanonood ako kay sino ba ito, yung dating nakaupo dyan noon nung bago pinalitan ni Arroyo, si Alvarez. Oo. Yung napanood ko yung interview niya sa TV, na habang pinapanood ko siya guys is parang ramdam ko na naman dito sa aking dibdib ang bigat ng dinadala nilang mga hinanakit sa ating bayan. Sa ating mga nakaupo ngayon siguro dyan na hindi natin maintindihan kung anong klase mga nakaupo dyan. Katulad na lamang yan na naniniglip. Masasabi natin tuloy kila dyan sa mga nakaupo na you are neglecting your community. English bang tanong guys? You are neglecting your, ano ba yung tawag doon? Mag-isip tayo, mga 3 oras siguro bago bumalik yung memory ng lola niya. Mga 3 oras siguro guys bago bumalik ang memory ng lola niyo. Antayin nyo ha. Ano ba yun? Yung taong bayan na lang nga. Huwag ka na mag-isip ng malalim na Tagalog, Lola. Wala nang mahalongkay yan sa utak mong maliit. Ano na ba yun kasi? Constituent. You are neglecting your constituent. Ha? Ay, kayong mga nakaupo dyan. Kaya sila nakakaisip na humiwalay sa ang dikulor sa diputi. Diyos ko. Kung hindi dahil sa mga kapabayaan nyo, ay hindi mag-iisip ng ganyan ang mga taga Mindanao. Oy, ayusin nyo ha. At sila ay naniniglect ang kanilang mga pagkatao. At mukhang napapabayaan sila. Kayo na lang ang naghahati-hati siguro dyan sa ating mga kaban natin dyan. Pinaghahati-hatian nyo ba? At pinagagastos na dyan sa wala namang kwenta-kwintang panlalamang ninyo na yan sa PI ninyo na yan. Ano yan? Nagsasayang kayo ng mga pera dyan? Ng aming mga pera dyan, ha? Ganyan ba kayong klaseng mga tao dyan? Ano ba? Mukha kayong, wala kayong karapatan dyan. Na pwede lang sisisante na wala namang ginawa kundi kung anong mga magbabangayan dyan at kung paghati-hatian, kung anong hati-hatiin nila dyan. Naku talaga ko, ako talaga ay mabubungal na naman sa sobrang stress sa inyo dyan. Tignan nyo kung bakit nakaisip ang tata namin at itong sila Pantaleon dyan at mukhang hindi ko mabanggit-banggit kung ano ang gusto nilang sabihin. Baka tayo ay maano naman dito, hindi na naman natin mai-upload ang ating video na to na may balak daw na ganon na yung people yung kilikili power hindi may people kilikili power hindi yung guys, basta ganon, basta magkatunog guys. Baka hindi natin pwedeng sabihin yun dito, baka hindi na naman natin may upload ang ating video. Mag-iisip sila ng ganon na mapayapa lang nga lang daw na mga maraming people, saka yung aking kilikili power, kilikili ko, power ko. Pag hinaghalo, ay ganon ang mangyayari daw guys. Pero mapayapa nga lang daw. Tapos, tinatanong tuloy si Alvarez nung nag-interview sa kanya kung
haharapin ba daw nila kung sakasakaling meron silang malalabag na batas dyan. Tapos, kung hindi natin kasi alam guys kung pwedeng pagkasabihin itong mga pinagsasabi ng lola nyo. Kasi hindi natin ano ang topic na to. Hindi natin matatalakay ang topic na to. At hindi natin mapagtatagni-tagni ang ating kaisipan kung paano ang bakit at nagkakaganyan-ganyan tayo ngayon guys at nagkakagulo-gulo tayo kung hindi natin ma-describe at hindi natin maipapaliwanag sa ating mga viewers kung ano ba ang aking topic. Napakahirap ngayon guys talaga ang nangyayari sa aming mga vlogger ba ang lola nyo guys. Hayaan nyo na kahit ano na ang tawag nyo sa lola nyo, basta ganito tayo ay pagtatagni-tagniin natin at padadaanin natin sa isang mga pagsusuri ng maliit na utak ng lola nyo kung bakit nagkakaganito ang gustong mangyari ng ating tata dyan sa kanilang Mindanao. Siguro ang alam nyo guys, ang naiisip ko dito, di ba nung nakaupo siya is mas inuna niya pa kasi yung mga halimbawa sa mga kalaban niya pang lugar kung saan yung inuna niya, 'di ba? Ang inuna niyang ayusin is ang Manila, 'di ba? Ang Luzon, tapos ang Visayas. Pinahuli-huli niya pa naman kasi yung Mindanao. Kasi siguro katulad na lang ng sinabi ni Alvarez sa kanyang sa kanyang sagot doon sa nag-i-interview sa kanya, nakulang ang 6 na taon para abutin at matugunan ang pangangailangan ng Mindanao. Kulang ang 6 na taon daw guys. Ito ang lumabas sa bibig ni Alvarez na ito ay pumasok sa maliit na utak ng lola nyo. Na kung ganun ang sagot ni Alvarez ay siguro ang tata natin guys is sinadyang ipahuli ang Mindanao na matugunan ang mga kinakailangan gawin sa Mindanao o kaya ang mga kinakailangan halimbawa ay mga kalsada, kung ano-anong mga inspector paano nangyayari sa atin ito guys, yung build niya yan, pinahuli-huli niya yung Mindanao kasi ito ang pumasok na naman sa maliit na utak ng lola nyo. Kasi siguro guys is inaasahan niya talaga na ang kanyang kaisa-isang unika iha ay ito ay susunod sa mga yapak niya at siguro ay siguro ang kanyang mga plano sa kanyang diyan sa Mindanao na pag ito na ang nakaupo ang kanyang unika iha is saka na lamang niya ipapagpatuloy nila ang mga hindi natapos na mga proyekto diyan sa build nila diyan sa Mindanao. Kasi siguro yan ang iniisip ni tata natin na hindi magiging matigas ang ulon ng ang kanyang unang kaiha, di ba? Paano? Mukhang lumihis at mukhang hindi nasunod ang mga pangarap siguro at inaasahang mga bagay-bagay ng ating tata guys. Kaya tingnan nyo, di ba? Natatandaan nyo yung words na binitawan niya na parang hindi niya matanggap na nasa top 1 ang kanyang unang kaiha, tapos biglang nagpailalim diyan kay Kuteng. Biglang tinanggap, biglang naging na lang siya, di ba? Alam nyo na kung yung kanyang unang kaiha diyan. Hindi, wag na natin pagbabanggitin kasi parang hindi ko talaga matawa talakay sana ito guys. Kaya lang, ito ang naiisip ng lulang nyo guys na sa sobrang kabiguan siguro ni tata, kaya naisip niya na lang na ganyan ang gawin nila dyan sa Mindanao na yan. Na ano ba yung tawag? Pwede bang banggitin natin dito yan? Yung parang gusto na lang nilang humiwalay kasi kung sino ang nakakaupo palagi ay nanineglect daw, neglect sila. Magkakanda, bulol-bulol, magkanda, ribon-ribon ang dila ng lola nyo guys sa pagpo-pronounce ng neglect na yan. Ayan. Kasi, ito naman kasing mga na to, parang mga naman, yung, para baga sila, pinagsasabi natin, guys, mantakin yung masabik sila sa kapangyarihan ng 30 years, na kasi, di ba, nung nakaupo sila is, hindi pa siguro sila nakontento sa 20 years. kung
talagang sabik na parang pakiramdam natin ay sabik sila. Tingnan nyo, halos buong pamilya nila. Kukulang na lang siguro iupo yung uugod-ugod na. Guys, ganyan parang nararamdaman ko at ganito ang paningin ko sa pamilya na yan guys talaga. Para silang kapangyarihan. Ito'y opinion ng lula nyo guys ha. Kasi sa nakikita mo ngayon, tingnan nyo. Kung sino bilangin nyo kung ilan ang nakaupo yan sa pamilya na yan, sa angka na yan. Ay Diyos ko guys talaga. Ito talaga makikita mo. Yung para bagang yung nag-aabang ka ng mag-open yung sale dyan sa sa mga department store, yung di ba Black Friday ang tawag doon, na merong halos kalahating sale sila o ilang mga percent na off dyan sa pag-sale nila. Yung nag-aantay kayo doon sa pintuan ng tamang oras para magbukas yung magbukas yung department store na gusto ninyong makauna doon sa pinakamaganda at pinakamurang bilihin doon is nagtutulakan kayo dyan papasok dyan pag-open pa lang ng pinto. Parang ganun ang pagtingin ko sa kanila. Yung parang gustong-gusto na tilagay nilang magwala doon sa 30 years nilang pagkakawala sa pwesto siguro. Ay naku guys, kaya yan, na-neglect nila ang pakiramdam ng mga taga Mindanao ay nawala sila sa mga plano ng mga yan kasi mukhang sila na lang yata ang nag-uunahan kung anong tingnan mo yan mantakin mo yan, wala pang 2 taon is gusto nang sila na ang umupo dyan at wala na silang manduwag na matanggal ang mga COVID dyan. Ayan, nag-aantay lang yung mga PI nila na yan na ito ang nakapagtataka talaga dyan guys. Mukhang suportado na ng mga mukhang marami na ang nagsusuporta dyan. Siguro may mga usapan talaga yan na kung ikaw ganito, pag tayo ay nakalabas, ikaw yung magiging ganito, ikaw yung magiging ganyan, ikaw yung magiging ganito, o ikaw magiging ganyan. Nako, hindi pa kayo nadala. Paano kung napatupad nyo na yan at nagkasundo-sundo kayong ipatupad yan at naiwan naman kayong nakanganga? Nakita nyo naman ang dami-dami ngang nagre-reklamong nabubudol na gusto nyo, pag nabudol kayo, ano na naman ang gagawin nyo? Wala na, kasi hindi nyo na yan matatanggal kasi hiraragbin nyo na ang mga poet na naman dyan. Kung kailan na naman hanggat kung ano naman ang mangyari sa ating bayan, saka na naman sila dyan maaalis o kaya baka hindi nyo na maalis yan dyan kasi dinaanan na nila kung paano sila naman napaalis dyan. Naku Diyos ko naman, matatanggal na naman postation ng lola nyong dalan. Sobrang ako naman ay kung bakit naman kayo nagkakaganyan, hindi nyo man lang ramdamin dyan sa inyong mga siguro nagkakasilaw-silaw kayo dyan ng kung ano naman mga pangako sa inyo. Sisiguraduhin nyo natuto pa rin yan. Kasi kung kayo ay matutulad na naman doon sa mga nagpaupo niya na magsasabi-sabi kayo dyan, kahit mga super talino is nakanganga sila ngayon at nabudol daw sila. Paano kung gano'n na naman ang mangyari sa inyo? Nakita nyong napakatatalino ng angka na yan. Hindi dahil sa mga yan, hindi maiisipan ng mga taga Mindanao na humiwalay. Alam niyo ba guys, natutulo talaga ang luha ko sa tuwing hanggang panuurin ko talaga yung kitang-kita mo sa mukha ni Alvarez na yung aping-api talaga sila guys. Naku Diyos ko, natutulo talaga ang luha ko sa inyo para kayong mga yung pang sabik na sabik kayo sa kapangyarihan. Hindi ko na alam kung mayroon pa talagang sound itong akin. Ayan. Yung ramdam na ramdam mo talaga yung kanilang pagka-api na hindi mo alam kung ano na lang yung magiging reaction mo kasi hindi naman natin sila kayang ipagtanggol. Hindi naman natin sila kayang ibigay yung mga pangangailangan nila. Kahit kontra sa ating mga puso at isipan ng mga nagmamahal sa mga tata natin. Alam nyo guys, iniisip ko pa lang talaga na mahihiwalay sila tata natin at maiiwan tayo dito sa mga katulad ng angka na to.
ay parang ayoko na. Ayoko na dyan. Tanging sila na lang ang pag-asa natin para mabangon natin yung ating mga dignidad at ang ating bayan. Tapos, iiwan nila tayo. Oh. Sila ay magsasarili dahil dito sa sila yun. Nang makaupo, ayaw na nilang umalis. Oh. Tapos, mukhang a-approvean niya kasi mukhang sila ay napapangakuan na naman siguro. O baka naman sila ay kung ano na ng mga kanila dyan, mga pinagkakasunduan. Oh, tapos tayong mga taong bayan ang magdurusa. Mabuti pag nahiwalay sila, tatay, is magiging maunlad sila. Tayong mga maiiwan, ano mangyayari sa atin? Nga tayo. Para tayong mga alipin. Para kayo dyan mga alipin. Alam nga naman, lusubin nyo lahat doon sa Mindanao at doon ka. Magigiba yung Mindanao pag kayo ay pumunta lahat doon. Paano kung lahat ng naaapi? At paano kung lahat ng naaapi dyan sa atin? At yung mga pakiramdam ay ayaw na dyan sa atin is magsilipat sa Mindanao. Magkasya pa ba tayo doon? Hindi katulad nung kung sila ang nakaupo dyan is maligaya tayong lahat. Walang Mindanao lang ang magiging maligaya. Magiging maligaya ang buong bansa natin. Tapos, ayan, ano nangyayari dyan sa PI na yan? Mukhang maipapatupad talaga ito, guys. Ito ang aking nararamdaman, guys. Kasi, kahit paikot-ikutin pa yan na tayo ay mukha tayong mga mukhang pinaglalaroan na lang tayo ng mga yan Tapos, ang ending yan is, sila rin ang magtatagumpay dyan, guys. Naku, Diyos ko. Mukhang wala na tayong magagawa nito. Kaya napanood ko nga talaga si Alvarez na grabe talaga. Mukhang planado na talaga nilang lahat kung ano ang kanilang gagawin. Guys, kaya doon ako talaga. Akala ko nung una is baga kako sa sobrang tampo lang ni tatay sa kanya. Kaya niya yun nasabi. Pero nung doon sa interview is mukhang buo na lahat ang kanilang plano pala. Guys, yung talagang parang PID na yan. Parang hindi mo na mapapipigilan talaga na parang kung halimbawa yung mag-asawa na nag-away tapos nagsabing ayoko na sa'yo, hihiwalayan na kita. Tapos yung akto na yon ay yung time na yun na nagbigay siya ng ganon is nag-alsabaluta na at natuloy na yung kanilang paghihiwalay at doon na lang tayo magkita, magpirmahan tayo na ganon na lang, parang ganon na lang ang mangyayari sa atin ngayon, guys. Ano na bang mangyayari sa atin ito? Mukhang buong-buo na at planado na rin nila ang kanilang mga gagawin. Sabi ni Alvarez, guys. Hindi ko talaga maisip kung bakit nagkakaganito tayo. Alam nyo kasi, siguro naisip ko, guys, nabigo si tata kay sa kanyang unika iha. 'Di ba? Hinuling-huli nila yung Kasi hindi katulad ng nakaupo ngayon na yan siguro ang ating tata na mas inuuna pa nila yung kanilang siguro, di ba? O ano na nangyayari ngayon? Siguro, kahit nga lugar nila mukhang wala pang nangyayari, siguro, saan ba ang napupunta ang ating mga budget pala talaga, guys? Ha? Wala bang may nangyayari na ba yan sa atin? Ha? Baka naman kung saan-saang bulsa lang napapasok ang ating mga budget dyan na wala naman nangyayari. Ano nang nangyayari dyan, guys? Nga mukhang sabi ni Alvarez na hindi naman daw sila magbabayad sa nakalista lang ay parang ganun ang nangyari na parang ang pinapalabas is ipagpapatuloy yan tapos wala pa naman sigurong kasiguraduhan yung mga sinabing project dyan sa Mindanao. Baka hanggang bibig lang na naman yun. Wala pa naman sigurong nangyayaring pirmahan doon o kaya wala pa naman mukhang wala talaga silang pag-aasas talaga siguro, guys. Kasi baka puro, na naman yun. Tukis na naman na wala man mangyayari siguro. Kaya siguro talagang umaalma ang mga taga Mindanao, ganyan, guys. Kasi nararamdaman nila sa time na to na mukhang talagang puro tukis na lang siguro ang mangyayari sa kanila. At matitingga sila ng 6 na taon siguro. Ayan ang pakiramdam nila. Kaya hindi na sila makakatiis siguro talaga, guys. Na pabayaan na lang na gano'n, na 6 na taon silang
maniniglet. Na, kaya gusto na lang nilang humiwalay. Kasi, mantakin nyo yung 6 na taon, guys. Kung 6 na taon kang nakanganga ka lang dyan at nag-aantay sa mga kung ano yung kanilang maiisipang ibigay sa'yo na mga latak-latak dyan kung ano, kung saan-saan na, kung mga, yung para kang talagang, ano guys, yung para ka nag-aantay sa kung magkano lang ang ilalaglag nila sa iyo. Na, yung, sa yung pera, is sila yung humahawak na kung magkano lang ang ibibigay nila sa iyo para napag-Christmasan ng mga anak mo na yung nung ipahawak doon sa nanay is hindi na alam ng mga anak kung nasaan na yung mga binigay ng ninang-ninong nila at hindi na nila alam kung ano na yung pinagbibili ng nanay nila. Parang nangyayari kasi kaya siyempre aalma talaga. Paano na yan guys? At ito ang napansin ko nga dyan guys talaga, yung parang nabigo kasi talaga si tatay kasi siguro ang inaasahan niya talaga na yung unika iha niya talaga ang magpapatuloy sa pangalawang pagkakataon at doon na nila tatapusin siguro ang kung ano man ang mga hindi na natapos sa kanilang bayan kasi inuna nga nila yung sa iba, hindi kasi tulad ng ibang leader ang ating tata na uunahin nila yung lugar nila. Mantakin nyo yan kung anong klase talagang sila ang ating tata guys, di ba? Napakagaling talagang leader talaga na kung iba-iba yan, mas inuna niya pa talaga ang Mindanao. Siguro alam nyo guys, siguro maraming nagtatampo din talaga kay tata. Kung ako yan, na taga Mindanao ako, magtatampo ako kay tata kasi bakit mo kami bakit walang nangyari sa ating bayan? Naupo ka dyan. Di ba? Tapos bakit ganito? Hindi tayo na siguro yung kanyang unika iha talaga guys is siguro sa pagtatampo na sa kanya, siguro kaya ayan, siguro ganun din kaya ganun siguro ang nangyari kay ating Inday. Kasi siguro nagtampo yan kay tata. Kasi, di ba? Nakaupo nga si tata, wala namang masyadong nangyari sa kanila, kundi doon lang siguro talaga sa Davao may kunting mga kung ano nagawa doon si tata. Kasi mas inuna nga ni tata yung iba, yung mas tingnan nyo doon sa yung kay Linlin na lugar na napakaganda daw ang airport doon, saan ba yun? Tapos sa Manila, inunan niya muna yung sa Luzon, di ba? Kung iba-iba yan si tata, naku, dahil napakatagal neglect ang Mindanao, uunahin niya yung Mindanao, pagagandahin niya muna yung Mindanao bago kayo dyan kasi tiningga nyo din ang Mindanao sa napakahabang panahon. Di ba? Ilang mga presidente ang umupo. Kung kailan nakaupo naman kasi si tata, dapat inuna mo yung bayan, hindi naman kami siguro niyan. Siguro ayaw kasi ni tata na magmukha siyang timawa. Yan ang yan ang pinaka-idol ko talaga kay tata. Dahil napakalaki ng kanyang, niya, pagdating sa credibility at saka, sa dignity, credibility, dignity. Baka parehas. Siguro guys. Yun, di ba? Meron talaga siya niyan. Yung, niya talaga. Yung, ayaw niya yung aapihin niya yung mga kalaban niya doon sa sa politika. Di ba? Ganyang klase ng mga politiko ang kailangan natin, guys. Ganyang klase ng mga, hindi ko talaga matawag si tatay na kahit sinasabi niyang, ang dami na, tingnan mo, nadurong na yung tissue natin, namuti na dito sa higaan ng lula niyo, guys. Alam niyo, yung damandam ko talaga yung kahit si Alvarez nga lang ang salita, lalo na kung si tatay, hindi kasi natin mahahalata pag si tatay ang magsasalita ng ganyan. Kasi, talaga siya, yung matapang talaga siya, hindi siya magpapakitang ganon talaga siguro. Ganon sila na ape. Oo. Kasi, mataas kasi ang yata ni tata, yung pride niyang ayaw niyang papakita yung pero nung si Alvarez talaga ang nagsalita guys, yung parang si tata ang nagsasalita,
na iba nga lang yung pagkatao niya, yung katawan niya. Parang si Tata, ang tingin ko kay Alvarez ay si Tata natin na nagsasalita. Nanggagaling sa puso ni Tata siguro. Kasi siguro, alam na alam ni Alvarez kung ano talaga ang mga hinanakit sa puso ni Tata natin. Pero pag si Tata ang nagsasalita is iba. Kasi masakot talaga siya. Yung parang, pero pag si Alvarez talaga ang nagsalita, guys, yung mararamdaman mo na inaapi ang kanilang pagkaapi talaga. Akalain mo yan, di ba? Palagi ko yan nakikita si Alvarez noon sa mga, yung mga achievement nila Tata noon, no? Pag may inauguration na yan, na ganyan, is, ang dami-dami. Ay, si Tugadi pa pala yun. Oh, si Tugadi pa pala yun. Ay, si Tugadi pala yun. Nakita ko, guys. Oo. Asa na ba si Tugadi? Oo. Ang dami-dami nilang mga proyektong napagawa talaga, guys. Oh. Tapos ngayon, asan? Meron bang ganon? Meron ba kayong nakikita ang ganon? Na puro na lang inauguration noon? Tapos ngayon, may inauguration pa bang nangyayari? O baka puro lang, pangako ang nangyayari? Na ganito ang gagawin natin dito. Tapos wala naman palang budget. Baka ganyan. Sana wag ganon ang nangyayari talaga. Guys, yung nalula tayo, di ba? Kaya ganito ang tingin kay Kuteng. Kasi, yung nalula tayo sa sobrang galing ng ating Tata noon, kanyang pamamalakad. Tapos yung pumalit, isang Kuteng. Yung pumalit, hindi mo makita kung nasaan. Meron, mukhang wala akong nakikita kung ano bang ginagawa. Ano bang ginagawa Ano bang ginagawa ni Kuteng? May ginagawa ba si Kuteng dyan? Hindi katulad nung time ni Tata. Palagi siyang may talk to the people. Oh. Hindi nga natin alam kung mayroon pa bang Kuteng dyan. O baka kung tutulog na lang yan dyan. Nasaan ba? Nandiyan pa ba sa Pilipinas ang Kuteng ninyo? Baka kung saan nakatira yan. Kasi tingnan nyo noon si Tata na mayroon siyang talk to the people. Palagi siyang mayroon siyang talk to the people. Oh, mayroon siya nagre-report siya kung ano mga ginawa nila. Oh, asaan yung Kuteng nyo? Ano nagre-report niyan? Nakikita natin dumaan sa wall ko na magkakanta-kanta siya doon at may sasayaw-sayaw ang kanyang buton na May mga kanda duling-duling, nagkakanda duling-duling na lang sila ganyan. Oh, asaan yung talk to the people nila? Ay, naku talaga guys. Wala talagang binakbat itong Kuteng na to sa ating Tata. Kaya biglang lumagapak tayo. Para tayong nasa itaas na biglang inalisan tayo ng hagdan. Nahulog talaga pak tayo lahat doon sa sahig. Ganon ang itsura natin ngayon sa buong mundo. Ganon ang tingin nila sa atin ngayon. Yung imbes na doon na tayo may mga hagdanan na tayo, nakapila na tayo, umaakyat tayo sa taas. Biglang inalis yung hagdan natin. Bigla tayo nahulog lahat. Diyos mio talaga. Kaya asan yung matatalino dyan na nabudol? Tungkulin ninyong ibalik sa dati. Ibalik nyo sa dati. Anong ginawa nyo? Huwag nyo sasabihin na ang tatalino nyo, nabudol kayo. Mukhang ayokong maniwalang nabudol yung matatalino. Ano ba talaga nangyari sa inyo? Siguro naman kasi si ating Inday is yung tampo niya siguro. Kaya ito ang magiging leksyon talaga sa inat sa isang pamilya guys. Na kahit gaano mo ka-busy, kahit kung anong kailangan mong kausapin ang pamilya mo sa tuwing Sunday. Kahit tuwing Sunday na lang, tumawag kayo. O kaya magtawagan kayo. Mag-date kayo. Ganon. Para naman mapag-usapan nyo sa pamilya nyo yung mga problema ninyo, yung mga hinanakit ninyo. O, katulad yan, inaasahan siguro ni Tata na yung anak niya ang tatanggap ng ating mga, anong tawag doon? Yung utang na loob, di ba? Pag tayo ay nagkaroon ng utang na loob sa isang tao, kailangan natin ibalik yun, di ba? O, siguro, ang inaasahan ni Tata na tatanggap ng may Tagalog ng gano'n, di ba guys? Yung balik, yung balik ng kanyang mga magkagandahang, yung sukli sa magandang ginawa niya sa ating bayan. Yung bilang sukli ay ang tatanggap ay ang ating Inday. Pero ano nangyari? Nabigo siya. Kaya ano nangyari?
hindi niya matanggap, kaya kahit daw si Kuya Bongo na lang, tanggapin na lang nila daw yun. Kasi mukhang nabigo nga talaga si Tata talaga kay Inday. Oo. Kasi, siguro inaasahan talaga ni Tata na ang ating Inday di ba nagtapuan talaga siya? Grabe talaga ang sukli sa kanya ng taong bayan. Yung pagmamahal sa kanya ng taong bayan is isinukli sana kay Inday. Pero ano naman kasi ginawa ni Inday? O, alam nyo, siguro yan ang isip ni Tata talaga. Na kapag si Inday ang nakaupo na, saka na nila ipagpapatuloy yung sa kanila. Kasi hindi nga sila mga gahaman, hindi sila mga timawa. O, ganon. Hindi sila ganong klase ng mga politiko na uunahin pa yung kanilang at halos ubusin yung pera ng kaban ng bayan para lang mapaganda yung kanilang lugar. Kasi, yan, tingnan nyo, ilang taon yata, wala man lang nakaupong presidente dyan na taga Mindanao. Tapos, nung time pa ni Tata lang ang nakaupo, tapos wala pang nangyari. Sa bagay, kung ako talaga ang Mindanao yan, guys, parang tatampo talaga ako kay Tata. Kaya siguro, yan kasi ang plano talaga ni Tata, na ang magpapatuloy siguro ng mga pagkukulang sa Mindanao ay yung kanyang unika iha. Pero nabigo siya. Kaya ito ang nangyari. Oh. Kaya, siguro, umasa pa yan, di ba? Ang sabi niya, nung nanalo na nga si Koteng-Teng is, suportahan na lang natin. O, kasi kahit papano siguro, pinagbigyan si Koteng na kung ano talagang magagawa nito, kung talaga bang totoong magsisilbi ito sa bayan o ngayon, bigo siya. Kaya tingnan nyo, kung talagang hindi na siya nakatiis, sinabi niya na talagang bangag yan. O, ano nangyari naman kay ating Inday natin? O, kaya, wala na tayong masisisi nito, guys. Kasi siguro ito ang kapalaran talaga natin na maghiwa-hiwalay tayo. Kasi nakikita ko talaga nababasa ko talaga sa mukha ni Alvarez, guys, na talagang desidido talaga sila. Oo. Kung talagang mapagbibigyan at magtatagumpay siguro sila, iiwan nila talaga tayo, guys. Oo. Wala na tayo magagawa nito. Ha? Kung nanaisin nilang ganyan talaga, guys, kasi hindi naman natin matutugunan ng mga pangangailangan ng taga Mindanao. Oh, nakatulad niya, nanineglet sila. Na ang pakiramdam nila is napakabigat. Na yung ramdam mo pang nagsalita si Alvarez talaga, guys, na makikita mo talaga yung mga hinanakit sa kanilang puso. Parang daladala niya ang damdamin ng buong taga Mindanao, yung kanyang pagsasalita. Talaga, guys, hindi ko talaga mapapatawad itong mga may kagagawa nito ngayon. Na kung hindi dahil sa kanila, hindi makakaisip ng ganyan ang mga taga Mindanao. Na kung taga Mindanao nga lang tayo, wala na tayong imig, kundi hindi tayo kukontra. Pero paano na tayo? Paano naman kami tay? Buti kung si Kuya Basti ang papresidentehin mo sa amin at maghilaw-hiwalay kayo ng Mindanao. Pwede bang pahiram si Kuya Basti at ang inyong presidente dyan sa Mindanao ay si Inday na lang? Kasi mukhang mahina si Inday. Baka pag si Inday ang naging presidente sa amin baka maging kagrupo niya ulit yung mga yan. Ayaw namin yan O, dyan na lang si ating Inday sa Mindanao. Gawin yung presidente dyan sa Mindanao siya. Ating Inday. Si Kuya Basti na lang. Pahiram nyo sa amin tayo. Ayaw namin dyan sa mga yan. Tingnan nyo, nagkakagulo nga sila para silang mga dyan. Para silang nag-uunahan para makaupo dyan na ayaw na nilang matanggal dyan. O, tingnan nyo ang PI. Mukhang mapapatupad na talaga yan tayo. O, kaya baka matuloy na talaga ang inyong pag-ihiwalay sa amin. Sana wag kayong sabi naman ni Alvarez is wala naman daw na lalabag na batas. Paano kung gawang kayo ng batas ngayon dyan? Mukhang napakadaling magpatupad ng batas ngayon dito, tay. Oh, di ba? Sabi ni Roque na mukhang wala ng mga dyan. Mukhang wala ng mga oposisyon. O di napakadali na nilang gumawa ng batas. Paano yan, tay, kung gumawa sila ng batas na
bagong batas na nalalabagin ninyo para kayo ay maparusahan at kung saan kayo gustong isadlak ng mga yan, tay. Kaya kayo mag-iingat yan, tay. Sisiguraduhin nyo na wala silang ginagawang batas na malalabag ninyo kapag kayo ay humiwalay. Naku, Diyos ko, tay. Diyos ko, tay, talaga, tay. Ewan ko na lang, tay, kung ano mangyayari sa inyo. Baka kayo ay hindi kayo natuloy doon sa ICC. Baka dito kayo maano sa ating bayan, tay. Naku talaga, oo, sinasabi ko sa inyo, tay. Ayusin nyo yan, mga ano ninyo na yan, na nakita nyo naman na mga maraming tuso dyan, tay. Maraming mga lobo dyan, tay. Oo, maraming tuso dyan sa ano. Kaya sisiguraduhin nyo na wala kayong malalabag talagang batas. Pinipray ko sana na mayroon talagang batas na para hindi kayo talaga matuluyang mahiwalay sa amin, tay. Maawa naman kayo sa amin. Hindi naman kami taga Davao. Marinig tayo ng aking asawa. Baka ano ba sino ba ang hinihinga ng awa nitong aking asawa na to yan? Mamaya yan, ang yabag yan is naglalakihan na naman dyan sa taas. Nagdadabog yan, tay. Pag ako ay naririnig niyan, nandito na naman ako nagdadaldal kasi ayaw niya nga nagdadaldal ako, tay. Natatakot na siya sa kaligtasan ng iyong lolang bungal. Mawa ka naman sa lolang bungal, tay. Narinig tayo na ating tata dito. Baka tayo ay agawin itong cellphone natin na to, tay. Naku, Diyos ko. Okay pa. Mukhang nililitan ko. Hindi ko kasi nilalakihan yung aking busis kasi baka marinig tayo. Baka naman parang tayong nagbubulong-bulong dito. Baka may naririnig pa ba kayo, guys? Nagtanong pa. Akala mo kung live naman siya. Live lang naman siya yan sa kanyang pag-taping. Artista na ang lula nyo, guys. Ako ay nagtitaping na ng aking mga video. Ako ay naging artista na. Libangin na lang. Minsan nililibang ko na lang sarili ko para tingnan mo. Hindi ko na talaga alam, tay, kung paano manggagawin namin. Pag kayo ay naghiwalay na talaga sa amin, nagliliit na naman ang boses ng lola mo, tay. Iniisip ko pa lang is parang ayoko na umuwi. Parang ayoko na. Gusto ko na umuwi. Yung aking kapamilya makita ko, tay. Paano naman ako uwi na? Ayan na nga, dito nga ako. Lumabas na ako dito. Diba? Hindi ayoko naman sa kanila. Baka ako ay ipahanap nila kung saan ako uuwi, tay. Tapos iiwanan mo kami. Makakauwi lang ako dyan kung kayo ang nakaupo dyan. Tapos iiwanan nyo kami. Paano pa ako makakauwi, tay? Maawa ka naman sa amin, tay. Kaya nga ako lumabas dito para ipagtanggol kayo, tapos iiwanan nyo kami. Paano ko maibibenta yung bahay ko doon? Hindi ako makakauwi. Kasi sinabi ko ayoko sa kanila. Tapos, pag hindi kayo ang presidente, hindi na ako makakauwi. Iiwanan nyo kami. Paano na ako? Hindi na ako makakauwi, tay. Naku, Diyos ko. Ayoko na. Ipapahanap nila itong pagmumukha ko na to at ang kung ano-ano na mga pinagdadaldal ko sa kanila doon, tay. Tapos, paulit-ulit na naman ang lola nyo, guys. Wala tayo magagawa niyan. Hindi natin ibibigay ang mga pangangailangan ng Matakim Mindanao, guys. Pero, akala ko noon talaga is, lang yung panakot lang yun ni tatay. Pero, nung napanood ko yung interview ni Alvarez is talagang mukhang na talaga sila, guys. Oo. Desidido talaga sila. Sa karamdam mo talaga yung kanilang pagkaka-neglect nila dyan sa kanilang bayan na yan. Kasi, may mga alam yan, tay. May mga alam sila, guys, na siguro, sa pangarap nila siguro, is hindi nila sinali ang Mindanao. Kaya siguro, may alam yan, may mga alam sila. Kaya, nawawalan siguro silang pag-asa kay kay Ating Inday. Kasi tingnan nyo, para man nangyayari kay Ating Inday, hindi natin alam kung magpapabudol agad. Hindi niya ba alam na mukhang nabudol na siya? Magpapabudol ka agad, Day? Papayag ka na maghihiwalay na daw tayo?
ihiwalay na daw kayo. Naririnig na naman. Nilakihan kasi ng boses. Nilakihan ko kasi ang boses ko. Kasi baka hindi ako naririnig dito. Masayang lang ang ating video na to. Na para tayo ditong nagbobulong-bolong na lang. Naglabog na naman ang inyong tata doon sa taas. Sabi, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tumigil ka na dyan sa kakadaldal mo na yan? At paano na tayo makakauwi doon sa inyo? Kung ikaw ay sinalampak mo na yung mukha mo dyan, o paano kung paglapag mo pa lang doon sa sa airport is, at kung saan ka na dinala, pinasuot ka na doon ng bracelet na malamig, at kung saan ka na nila dinala, paano ka na dyan, daldal ka na, dalbungal. Dapat na talaga tayo nito, guys. Magpunta tayo ng Korea. Mabago na natin yung mukha natin kasi baka matuloy na sila tata na umalis talaga sa atin. Ako ay magpaparitoke ng mukha ko doon sa Korea. Mag-ano na lang ako. Sasali ako doon sa mga J-pop. Ching-da-ching-da-ching. Magkikinding-kinding ang lola nyo doon na para na tayo yun. J-pop. J-pop ba talaga yun? Hip-hop. J-pop pala yun. Sinabi ko tuloy na pagkamalanan hip-hop yung anak ko. Hindi. J-pop pala. J-pop pala. Hayaan natin mga J-pop na yan, guys. Kaya ganito, mag-iipon ang lola nyo na para pag natuloy ang paglipat ng ating tata nila at paghiwalay na ng ating tata sa ating bayan is magpaparitoke na lang ako ng mukha ko doon sa para hindi ako makilala ng mga kalaban natin. Pero yung pangalan ko. Ay, naku, ewan ko. Ayoko na talaga, guys. Pag tayo iniwan ni tata, ayoko na. Kung kailan pa, lumabas ka na dyan. Ano pa naman ipakikipaglaban ko? Wala na. Kasi, kung nakaupo na yan, anong gagawin ko? Ako na lang mag-isang magdaldal dito. Kaya, wala na. Wala na tayo dito sa ere. Magsasayaw-sayaw na lang ang lola nyo doon sa kabila. Kasi, bibiguin na naman ba tayo ni Inday? Kasi mukhang magpapabodol again. Ano ba talaga ang nangyayari na sa ating mundo? Hindi ko talaga kaya, tingnan nyo. Nang dahil siguro sa pagkabiguan niya kay ating Inday. Kasi, ito ang tingin ko talaga dyan, guys. Ganyan talaga. Ganyan siguro talaga ang tumakbo sa isip na ng ating tata. Kaya hinuli niya ang Mindanao. Kasi, di ba, sabi nga sa bibig mismo ng galing ni Alvarez na kulang ang 6 na taon na hanggang Mindanao ay aabutin ng Kaya, ayan. Siguro yan talaga ang nakaplano na pag si Inday ang nakaupo, sa kanila nila ipapagpatuloy yung sa kanilang Davao. Tingnan nyo yan. Ganon kabait at ganon sila ulirang mga politiko na nakakaiyak talaga. Napapalitan lang ng isang kuting na yan dyan. Kung bakit na yan dyan ayoko na talagang magsisi, guys. Tapos ngayon ano na nangyayari? Mukhang maipapatupad na yan atin na ayaw na yan at tata na yan na batas. Pag napatupad talaga yan, ito ay hindi, wala, ayoko na sa mundong ito. Ay, Diyos ko, hindi ko talaga imagine kung ano ang mangyayari sa ating bayan, guys, pag iyan napatupad talaga yan. Tignan mo, mukhang pinagtutulong-tulungan na nila. Mukhang, sabi, di ba, kung ano nang pinagkakasunduan nila dyan. Sa kabila ng nilabag nila ang batas. Kaya pag iyan napatupad, nilabag nila ang batas, guys. Kasi, ang batas is, ano ba naman, nagkalat na yung ayoko na umiyak tayo. Ako ay na-stress lang sa kakaiyak ko. Tingnan nyo na tuloy ang nangyari sa aking higaan. Puro na puti. Nadurog na yung tissue ko. Ano guys, papayagan nyo na matupad yung PI na yan? Gusto nyo magkakagulo-gulo tayo? At kung hindi mapapayagan sila tata na humiwalay, at paano kung gumawa sila ng batas na malalabag nila tata para maparusahan sila tata? Ito ang nakikita ko na naman ng nakikinikinita ng dyan sa loob ng imahinasyon ng inyong lola, guys, na
Paano kung gumawa sila ng madali ang batas at nanahimik sila, na pinabayaan lang sila tata doon na magsisigaw-sigaw at magpapirma-pirma din sila doon ng kung ano-anong, ayun, di ba? Yung sinasabi nilang mapayapang, ano yon? Mapayapang people na aking may kilikili. Power ako dito. Oh. Paano kung pinabayaan lang sila pala na ipagpatuloy nila ang kanilang mga binalak na yan. Tapos, mayroon na pala silang napatupad na batas doon at nanahimik lang sila. At nung ginagawa na nila tatay na at inumpisahan na at kung ano-ano ng at malapit nang mapatupad nila tatay, sa kanila ilalabas yung ginawa nilang batas. Oh, nilabag niyong batas na to, kaya kailangan kayong ipasok sa hawla. O, paano na kung ganun, tay? Kaya kayo ay mag-iingat, tay. Nakita nyo ang mga estratedyeng sa tuso. Ay nako, baka ito ay nakaabang sa inyo. Thank you for watching na, guys. Tayo ay magluluto pa ng pananghalian ng ating tata na taba. Baka mangayayat sa guys. Naku, pag nangayayat ang aking tata taba dito, baka ako hindi niya mapapatawan. Baka kami ay natuluyan ng naghiwalay sa kulay sa niputi na. Baka kami ang matuluyan maghihiwalay, guys. Naku, ito daw naman. Huwag naman sana. Thank you for watching. Mahal ko kayong lahat, guys. Magbantay kayo dyan at wag niyong papayagang mapatupad ang tamba-tamba PI na yan, guys. Ha? O sige, God bless us all. Magmatsyag. Thank you for watching. Thank you sa nag-watch sa akin. Thank you, guys. Hindi na nadagdagan ang subscriber ko. Ano na kaya nangyari? Wala na talagang nag-subscribe sa lulang daldal. Kailangan ko ba bang ipakita ang ngalangal ko para sila ay mag-like at mag-subscribe. Hayaan natin yan, guys. Katulad yan, hindi natin madadaan lahat sa madalian. Hindi tayo gagaya dyan sa mga nakaupo na yan ngayon na mukhang dinadaan nila sa mabilisan at sa mga tusong pamamaraan. Yan lang ay opinion natin, guys, sa mga nangyayari sa ating bayan. Thank you for watching. Mahal ko kayong lahat. Love you all.